Ay, sa wakas natapos din. Oh, gusto mo bang malaman kung anong aktibidad ang meron? Tingnan ninyo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kalahok. Bago tayo mag-umpisa, ay mayroon tayong napakatamis na pagbabati galing sa ating principal ng Benguet State University. Atin pong palakpakan, Miss Stephanie Jane Pokis. Magandang umaga po sa iyo. Kagalang-galangan na binibini. Maraming salamat, Jan. Magandang umaga sa ating lahat. Busilak akong nasisiyahan dahil ang aming programa tungkol sa first aid ay mas lalong mapapalawak at mabibigyan ng importansya. Maraming salamat sa inyong mga kalahok dahil andito kayo ngayon para matuto at ibahagi ang inyong mga karanasan tungkol sa first aid. Maraming salamat din sa UNTV News and Rescue. Kayo po ay aming tinatanggap ng buong puso upang mapanatili at mapalawak ang programang BSU First Aider Team. Kaya't ano pang hinihintay natin? Atin nang simulan ito. Maraming salamat po, Ang Tiffany, sa inyong pagtanggap ng aming imbitasyon bilang aming guest of honor sa aming aktibidad na ito. Magandang umaga sa ating lahat. Binabati ko kayong mga kalahok sa ating workshop na Basic First Aid for Beginners. Maraming salamat at kayo'y naunlakan sa aming mga tinig na nagtatawag ng mga kabataang magiging sandigang bayani sa bawat oras ng pangailangan at maging muog ng ating tambayan. Ako nga pala si Ravel, ang inyong host. At ako naman si Maria Von Pinlac, ang inyong co-host sa ating workshop. Tiran? Tama. At pwede nyo kaming tawaging Ate Ran at aking kasama ay Ate Bon. Ayun, maraming salamat Ate Ran. At bago tayo mag-umpisa sa ating workshop, mabuti na tayo humingi ng patnubay sa Diyos upang tayo'y maingatan sa aktibidad na ito. Inaanyayahan ko ang lahat na ating ipikit ang ating mga mata at dumalangin. Panginoon, naming Diyos, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. At maraming salamat din po sa aktibidad na itong upang makatulong sa ating mga kapwa-tao upang sumagip ng kanilang buhay na iyong ibinigay po sa amin. Naway ingatan niyo na po kami at huwag papabayaan. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong bugtong na anak. Amen. Ayon, maraming salamat Ate Rhea sa pangunguna ng ating panalangin. At upang na tayo masyadong mag-antay, ay tayo mag-umpisa na sa ating aktibidad ngayong araw. So, unang-una, ano nga ba ang first aid? May gusto bang sumagot sa ating mga kalahok? Tama ka dyan, Ate Ran. Oh, sige po. Sige po, opo, sagot po kayo. Abay, oo naman Ate Rhea. Opo. Sige po, Mr. Hans, madalas nasa inyo na ang entablado. Opo. First aid. Ito ay ang pauna at mabilis na responde sa taong na aksidente, may kapansanan o may injury. Ito ay isinasagawa bago dalhin ang pasyente sa ospital. Yun lang po, ma'am. Ay, napakagaling naman pala ng ating mga kalahok, Ate Ran. Tama ka dyan, Ate Rhea. Tumpak na tumpak ang kanyang sagot. Ang first aid
ay agarang pangangalaga na ibinibigay sa isang taong nasugatan o naatake ng kanilang sakit. Napaka-importanting matutunan nito upang sa bawat panahon ng pangangailangan ay alam nila ang gagawin upang makatulong sa ating kapwa o kaya sa ating sarili. Tama. Maaaring itong maging isang pangangalaga sa bahay o home care na maaaring magbawas ng tindi ng sakit, maiwasan ang karagdagang pinsala at maging ang mga pagkakataong magkaroon ng infeksyon. Lagi natin tatandaan, ang wastong paggamot ng mga sugat ay makakatulong upang makontrol ang dugong dumadaloy, magpagaan ang mga sakit at maisalba ang buhay dahil ang pagdurugo ay isang pinsala na nagbabanta sa buhay. Oo, kaya dapat alamin din natin ang mga nararapat gawin sa first aid. Tumpak na naman Ate-Ran. Kaya ngayon, tayo gagawa ng isang palaro upang maengganyo lalo ang ating mga kalahok. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang ito. Di ba, Ate-Ran? Oo, Ate Rhea, ang gagawin nyo lang ay magbibigay kayo ng mga kagamitan na ginagamit sa first aid, karaniwan sa ating bahay. May 30 segundo kayo na magbigay ng saloobin sa section ng komentaryo. Ate, alcohol, Oh, gunting, daming sumasagot ah. bandage po. Oh, Tama. Ginagalingan nila. Thermometer, band-aid po. Medicines po. Oo nga, Ate Rhea. Di ba? Ang daming sumasagot. Oo nga, Ate Rhea. Bibong-bibong sumayaw ba? Oo nga eh. Bibong-bibong gumalaw. At ngayon, titignan na natin ang kanilang mga sagot. Ito ay mga alcohol, bandage, band-aid, scissors, tape, thermometer, mga gamot, gunting, dress at glove, gloves. Sorry. Tumbak ulit ang inyong mga sagot. Mukhang mauubusan na tayo ng budget sa ating mga papremyo. Siyempre, biro lang. Ay nako, huwag kang mag-alala Ate-Ran. Mas importante ang buhay ng tao kaysa sa pera. Kaya okay lang yan, basta matuto ang ating mga kalahok. Di ba? Tama. Ngayon, titignan na natin kung tama ang inyong mga sagot. Alcohol, band-aid, tape, bandage, thermometer, gamot, gunting, dressing, gloves. Ang gagaling, katulad sa ating presentasyon. At Ate Rhea, di mo naman ba binigyan ng kodigo sila? Nako, syempre hindi Ate-Ran. Sadyang magagaling talaga ang ating mga kalahok ngayong araw. Oo nga, balik tayo sa ating talakayan. Ang mga kagamitang ito ay karaniwang ginagamit sa bahay na tinatawag na first aid kit. At sa pamamagitan nito ay mas madali nating mabibigyang lunas ang mga sugat na natamo. Oo, at syempre, importante din na dapat malaman natin ang mga karakter ng isang mabuting first aider. So, ano-ano nga ba iyon? So, una, banayad o kalma, mapayapa, syempre hindi nagpapanik, maparaan. Kung wala tayong bandage, edi, tara, punit tayo ng damit natin.
mapagmasdan. Siyempre, upang hindi natin masaktan ang biktima. Maingat. Upang hindi natin mapabayaan, maawain. Una, di tayo tutulong kung di tayo maawain, di ba? Masiyahin. Siyempre, upang maging positive ang ating pasyente na siyang nagiging maayos din. At ang huli ay nakikiramay. Upang mabigyan natin ng comfort ang biktima at siyempre, para magkaroon din siya ng positivity. Diba, Diran? Ito ang mga importanteng karakter ng isang first aider. Oo, tamang-tama ka dyan, Ate Rhea. At syempre, bilang patulong ng iyong sinabi, alamin din natin ang dapat at di dapat gawin ng isang first aider. Nararapat gawin. Una, manatiling kalmado. Pangalawa, gawing muli ang katiyakan ng kalayagan at aliwin ang biktima. Pangatlo, suriin ang medical na porselas na nagpapahiwatig ng isang kondisyon. Biktima tulad ng epilepsy o diabetes. Pang-apat, paluwagin ang anuang masikip na damit. At panglima, panatilihing sakop ang biktima upang mabawasan ang pagkakabigla. At di nararapat gawin. Una, huwag magbigay ng inumin o pagkain sa isang taong walang malay. Pangalawa, huwag ilipat ang isang nasugatan maliban kung kailangan mong ilagay siya sa posisyong pagbuti. Tandaan natin itong dahil Tama ka dyan, Ate Ran. Pero huwag kayong mag-alala o matakot dahil mabuting bagay ang ginagawa natin. ngayon, ang ating tatalakayin Sige, Ate Ran. Ngayon, ang ating tatalakayin naman ay mga dapat gawin bago gumawa ng first aid. Una, ligtas ba ang eksena? Siyempre, susuriin muna natin ang paligid, baka di tayo pwede mag-first aid dahil sa sitwasyon. Pangalawa, magsuot ng guantes at maskara para sa personal na kaligtasan. Ano ang nangyari para masuri natin lalo kung anong epekto sa kanila ng nasugatan. Pangapat, bilang ng taong nasugatan, bilang at ang kanilang makalagayan na dapat unahin. Tulad ng life-threatening situation versus sa minor lang na sugat. Siyempre, alam natin dapat unahin. At panglima, kailangan ang sarili at kumuha ng pahintulot. Tulad ng sinabi natin kanina, ang hawak natin ay buhay ng tao sa tuwing tayo nag-first aid. Importanteng magpakilala tayo at humingi ng permission upang tayo mapagkakatiwalaan sa sitwasyon na nangyari. Okay, pagkatapos ng pagsuri ng ating paligid, ay tatalakayin naman natin ang physical assessment bago mag-first aid. Mayroon tayong dalawang pasuri ng katawan ng nasugatan, ang primary survey at ang secondary survey. Unahin muna natin ang primary survey. Ginagawa ito upang malaman kung ang tao ay may malay o tumutugon o walang malay, hindi tumutugon, at upang gamutin ang mga sitwasyon na nagbabanta sa buhay. So, ano ang mga dapat natin gawin? So, una, suriin para sa kamalayan sa pamamagitan ng pagyugyog sa balikat ng taong nasugatan. Kung may malay ang taong nasugatan, humingi ka ng sagot kung saan ang pinakamasakit na nararamdaman o problema. Kung walang tugon, ang biktima ay itinuturing
walang malay at nangangailangan ng agarang tulong medikal. Dapat tayong tumawag ng agarang tugon o 911 o hilingin sa isang tao na tumawag para sa tulong. Suriin ang vital signs at suriin ang ABC. Okay. So, ano nga ba talaga ang ABC? Ito ay airway, breathing, at circulation. Mauna muna ang airway. So, ito ang airway ay isang taong walang malay dahil sa may sagabal sa daanan ng hangin na ginagawang imposible ang paghinga. Kung gayon, ating itaas ang baba at ikiling ang ulo ng walang malay na tao upang suriin ang anumang pagbara sa lalamunan at limasin ang daanan ng hangin. Okay. Doon naman tayo sa breathing. Ilagay ang inyong tainga malapit sa bibig ng walang malay na tao upang madama ang hininga o tunog ng paghinga at obserbahan kung may paggalaw ng dibdib. Sirkulasyon. Naman tayo sa sirkulasyon kung saan meron tayong dalawang klase ng pulso, ang radial pulse at ang carotid pulse. So sa pag-check sa pulso, palagi natin gamitin ang iyong gitna at hintuturo upang madama ang pulso na nagpapahiwatig ng sirkulasyon ng dugo. Mapanganib ang hindi magandang sirkulasyon ng dugo na makikita sa maputlang kulay ng balat. So, una mo nating talakayin ang pulso na radial pulse. So, ang radial pulse ay isang pulso na maaaring makuha sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang daliri sa pulso. Yan. Ang sunod naman natin ay ang carotid pulse. Ito ay isang pulso na maaaring makuha sa kanang bahagi ng leeg sa ibabaw ng carotid artery. Ate Ran? Tama ka dyan, Ate Rhea. Upang buhayin ang sirkulasyon, ang may sapat na gulang na mahusay na nagsasanay sa pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ay maaaring maisagawa ito kaagad. Tama. At upang lalo nating maintindihan kung paano magsagawa ng CPR, ating panoorin ang video na ito na isinagawa ng UNTV News and Rescue Team. Atin pong panoorin. Kapag kayo ay bystander sa isang aksidente, lalo na at mahal nyo sa buhay ang biktima, agad na alamin kung humihinga ito sa pamamagitan ng pagtingin kung tumataas at bumababa ang dibdib nito. Kapag hindi humihinga, dapat nakahanda tayo na mag-hands-only CPR. Kritikal ang ating reaksyon dahil sa loob lamang ng ilang minuto, maaring ikasawi ng biktima kung hindi tayo makapagbibigay ng CPR. Kung hindi naman tayo nag-iisa sa scene, utusan ng isa sa inyong mga kasama o isa sa mga bystander na tumawag agad ng tulong sa mga emergency medical services, kagaya ng 911 UNTV. Lumuhod sa gilid ng pasyente. Ipatong ang inyong kaliwang palad sa kanang palad o vice versa. At ilagay ang heel ng inyong kamay sa dibdib ng pasyente sa bandang itaas ng sikmura. Siguraduhing diretso ang inyong likod at buong balikat at siko habang nagbibigay ng kompresyon. Ngayon, umpisahan na ang pagdiin sa dibdib ng pasyente. Kailangan ay lumubog ng 2 to 2.4 inches ang dibdib ng pasyente para siguradong may dadaloy na dugo papunta sa utak. Magbigay ng 100 to 120 na compression sa loob ng 1 minuto. Kung hindi formal ang inyong training sa CPR, kagaya halimbawa ay natutunan nyo lamang sa programang ito, maaaring huwag nang magbigay ng hininga sa bibig ng biktima at ituloy na lamang ang pagbibigay ng chest compression.
may makakapalitan sa pagbibigay ng chest compressions, mas maigi ito para pareho pa rin ang quality ng pagre-revive sa pasyente. Tandaan na dapat ay not too hard, not too fast ang pagbibigay ng compression. Ituloy lamang ang CPR hanggang dumating ang rescue team o kaya naman ay magpakita na ng sign of consciousness kagaya ng pag-ubo, pagdilat ng mata at pagsasalita at maging normal na ang paghinga. As I mentioned earlier, mahalaga na pareho ang level ng quality ng revival sa pasyente. Kapag napagod, dapat may makakapalitan sa pag-revive sa pasyente. Sa pagbibigay ng hands-only CPR, ito ang mga dapat tandaan. Ipatong ang inyong palad at ilagay ang heel ng inyong kamay sa dibdib ng pasyente sa bandang itaas ng sikmura. Magbigay ng 100 to 120 na pagdiin sa dibdib. Not too hard, not too fast. Ituloy ito hanggang ma-revive ang pasyente o dumating ang rescue team. Ayun. At ganun ang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Oo nga, maraming salamat sa UNTV News and Rescue Team sa pagpapakita kung paano magsagawa ng CPR. Tulad nga ng sabi nila sa motto nila, tulong muna bago balita. Ang secondary survey naman, ang pangunahing layunin nito ay upang matukoy at gamutin ang mga tukoy na pinsala o mga problemang medikal sa pamamagitan ng paggawa ng head-to-toe assessment at suriin ang mga posibleng pinsala tulad ng deformity, tulad ng dislocation at fracture, contusion, o bruise, abrasion or scrape, puncture, burn, laceration, o ang sugatay sanhi ng isang matulis na bagay tulad ng isang kutsilyo o piraso ng bayon. Sandali, Ate Ran! ating Sandali, Ate Ran. Sandali. Baka inaantok na sila sa ating sinasabi. Halika, tanungin muna natin sila kung may karanasan ba sila sa first aid. Baka naman magkaroon tayo ng bonding, di ba? Ate Ran? Ay, oo. Hello? Gising pa ba kayo? Sino sa inyo gustong mag-share ng karanasan ninyo tungkol sa first aid? Ako po, ma'am. Ayun. Sige. Okay po, nasa inyo na po ang entablado, Miss Del Usting. Maraming salamat po. Gusto ko po sana i-share yung time na nasugatan ang kapatid ko. Bale, malaking sugat po sa kamay, parang long cut po dahil sa kutsilyo na nahulog nang di niya napapansin. Naku, ilang taon na siya? Noon. Mga 7 years old po. Bale, nung una, nagpanik po ako dahil nagdudugo po yung kamay niya ng dire-diretso. Bale, ang ginawa ko po, hinugasan ko po yung kamay niya at tinakpan po ng mariing gamit ng tuwalya para matigil po yung pagdurugo. Tapos pinaupo ko po siya at tinalalayan po yung sugat niya hanggang matuyo. Ayun po, dumating po ang magulang ko at tinuloy po yung paggamot ng kamay niya. Sinabihan po ako na mabuti na lang, nag-first aid ko po ako kaagad, na-first aid ko po agad yung kapatid ko nang di ko nalalaman na first aid po pala ang tawag sa mga ganun. Ay, ang ganda naman ng kwento. Oo nga, nakakatouch naman si ate. Mahal na mahal ang kapatid. No? Sana all. Sana all talaga no? Maraming salamat, Miss Jel, sa pagbabahagi ng kwento mo. Very caring ka pala na ate. Oo, sa susunod tanggalin nyo ang kutsilyo doon, no? Huwag lalayo kung saan dahil makakaroon talaga ng disgrasya yan. Oo, mas maganda nga. Huwag na lang magkutsilyo para walang disgrasya. Joke lang, syempre. Sige, sunod na tayo, Ate Ran. Ate Ran?
focus naman ay sa ating pagsasagawa ng first aid. Nalaman natin kung ang dapat nating karakter ng isang mabuting first aider, mga dapat gawin bago mag-first aid. Ngayon, papakita natin kung paano magsasagawa ng mga common first aid sa hindi intentional na pinsala. Una, burn o sunog. May 3 klase nito. First degree burn, kung saan nakikita ang pagpula ng skin at saka pamamaga. Second degree burn naman ay kung saan mayroon ng tulad sa unang degree pero ito ay may blister na at sobrang pamamaga at pagkapula. Third degree burn naman ay kasama na lahat ng fats, muscles, bones, saka organs ang napuruhan ng pagkasunog. Iba't ibang klase ng burn ay tulad ng minor burn, critical burn, chemical burn, at electrical burn. Ang focus natin dito ay ang minor burn at critical burn. Para sa minor burn, ang gagawin natin ay una, mabilis na palamigin ang paso gamit ang agos ng tubig upang mabawasan ang sakit, pamamaga at lalim ng pinsala. Pangalawa, magpatuloy sa paglamig hanggang sa mapawi ang sakit. Pangatlo, huwag maglagay ng yelo. Pang-apat, iwasang masira ang paltos. At panglima, takpan ang maluwag na dressing o sterile pad. Para naman sa critical burn ay, una, tumawag ng agarang tulong medikal sa 911. Pangalawa, ilipat ang tao mula sa pinagmulan ng paso. Pangatlo, ilantad ang apektadong lugar sa pamamagitan ng paggupit ng damit. Kung ang pagkasunog ay natigil sa damit, huwag alisin. Kasi, ang paghiwalayin ang pagkasunog ng mga daliri o daliri ng paa na may kuko at isterilisadong damit o dressing. Huwag maglagay ng pamahid, lotion o antiseptiko. Iwasang isawsaw ang nasunog na mga bahagi ng katawan sa tubig upang maiwasan ang hypothermia o matinding pagkawalan ng init ng katawan. At panghuli, kung maaari, itaas ang nasunog na lugar sa itaas ng kanilang puso. Oo, at ating panoorin ngayon ang ating junior na si Kuya Kyron. Ito kayong kumamit ng triangular bandage sa minor burn injuries. Ang triangular bandage ay may 2 parte, ang apex at base. So pag gagamitin niyo ito, siguraduhin basa sa gagamitin. Ipatong ang apex sa kamay at kunin yung dulo ng base. At gumawa ng square knot sa pag-lock nito. Siguraduhin huwag maigpit masyado yung pagkakatali para maiwasan yung uncomfortable na feeling ng may injury. Oo, ginalingan talaga ni Kuya Kyron sa ating first aid. Ayan, so ang susunod natin gawin ay muscle and bone injuries. So, ang senyales ng pinsala sa kalamnan at buto ay binubuo ng pagkakaroon ng sakit, pamamaga, pasa, pamamanhid, mga tunog ng rehas, deform na hitsura ng mga buto. So, unahin natin talakayan ang yung fracture o nabalit na buto. Ipahinga muna ang nasugatang bahagi. Huwag ilipat ang nasugatang bahagi sa pamamagitan ng paglalagay ng splint. Itigil ang pagdurugo kung mayroon man. Humingi ng tulong medikal. Susunod naman natin ay ang dislokasyon. Ito ang mga dislokasyon ng mga buto at ang mga dapat natin gawin dito ay tumawag ng agarang tulong medikal,
Lagyan ng splint ang apektadong bahagi upang maiwasan ang paggalaw. Mag-apply ng ice compress. Ngunit bago tayo magpatuloy, ating panoorin ang isa nating junior ulit na first aider na natutong mag-first aid ng isang burn. So panoorin po natin si Kuya Hans. Pasok po ikaw, Kuya Hans. First aid para sa strain o sprain. Strain ay pinsala sa muscles. Ito ay nangyayari kapag ang muscles ay na-overstretch o napunit. Sprain naman ang tawag sa injury kung ang bahagi na napinsala o napunit ay ligaments. Kung kayo o isa sa inyong mga kamag-anak o ibang tao ay na-sprain o na-strain, huwag magpanik at sundin lamang ang mga steps na aming ituturo. Gawin lamang ang PRICES o prices bilang paunang lunas sa mga ganitong injury. P. Protect. Protektahan ang injured part ng pasyente upang hindi ito lumala o madagdagan pa. R. Rest. Tulungan ang pasyente na makatayo o makaupo upang hindi magalaw ang kanyang injury. Ice. I-cold compress ang injured part ng pasyente upang maibsan ang sakit nito. I-cold compress ito ng 10 minuto. C. Compress. I-bandage ang injured part ng pasyente. E. Elevate. Ipatong ang injured part ng pasyente. S. Splint or support. Maaaring lagyan ng karton o kahoy ang injured part ng pasyente upang mai-immobilize ang kanyang injury. Tandaan, kung kayo ay isang bystander sa biktima na maaaring na-strain o na-sprain, huwag mag-atubiling tumulong at agad na gawin ang PRICES o prices bilang paunang. Ayun, ginalingan talaga ni Kuya Hans, no? Oo naman, simple lang tignan pero sa totoong sitwasyon. Oo. Sige. Oo naman, simple lang tignan pero sa totoong sitwasyon ay nakakatulong ito sa mga nangangailangan. Ang susunod natin, pangalawa, poison o lason. Ito ay anumang sangkap na solid, likido o gas na may posibilidad na makapinsala sa kalusugan o maging sanhi ng pagkamatay. Ang pagkalason ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng paglunok, paglanghap, pag-iniksyon, at pagsipsip. Una, ingested poison. Tumawag ng agarang pulong medikal. Ilagay ang biktima sa kanyang kaliwang bahagi. Makatipid ng suka o walang laman ng bote ng hinihinalang lason. Pangalawa, inhaled poison. Tanggalin ang biktima mula sa nakakalason na kapaligiran at kumuha ng sariwang hangin. Suriin ang pasyente kung namamatay na at humingi ng medical na atensyon. Pangatlo, absorb poison. Tanggalin ang damit.
Gamit ang isang tuyong damit, ibalot ang lason sa balat. Kung ang lason ay isang tuyong pulbos, iwaksi ito. Ilagay ang apektadong lugar sa tuloy-tuloy na tubig. Sinusubaybayan ang mahalagang palatandaan ng pasyente. Ngayon naman, ating panoorin ang isa pa nating junior first aider na magpapakita paano pag-first aid sa isang klase ng lason. Panoorin po natin si Ate Trisha. First aid for poison on the skin. Una ay tanggalin ang nahawaang damit. Tapos banlawan ang balat ng 15 minuto o 15 minutes. Pagkatapos ay lagyan ng sabon at banlawan ng malinis ulit na tubig. Ayun! Maraming salamat, Ate Trisha. Ang simple talaga ng ating junior Ate Rhea. Oo nga, Ate Rans. Nakakataba ng puso ang mga juniors natin na nagsusumikap matutong sumagip ng buhay. Patuloy tayo. At ang ating pag-uusapan ay bleeding o pagdurugo. So, ang bleeding o pagdurugo ay isang hiwa sa balat at nangyayari kapag ang mga tissue ay nasira at magiging sanhi ng pagbawas ng kapasidad ng dugo na nagdadala ng oxygen. Ang walang kontrol na pagdurugo ay isang pinsala na nagbabanta sa buhay. Una nating gawin, magsuot ng guwantes. Maglapat ng direktang pressure gamit ang iyong kamay, itaas ang apektadong lugar, at mag-apply ng presyon gamit ang bendahe upang matigil ang pagdurugo. At upang lalo nating maintindihan kung paano, narito po si Ate Ledge, isa po nating junior first aider. Pasok po! Hi po, first aid for minor bleeding po ang gagawin natin ngayon. Ang una po natin gagawin is banlawan ng malinis na tubig ang parte ng katawan na nasugatan. Pagkatapos po natin banlawan, punasan po natin ito ng malinis na tissue or tela para huminto ang pagdugo nito. Lagyan natin ito ng antibiotic at takpan gamit ang benda or malinis na tela. Ginalingan na naman. Oo nga, at sanay ay makasama din natin ang ating mga kalahok na magiging kabahagi ng maging sandigang bayani sa bawat oras ng pangangailangan at maging muog sa ating taumbayan. At hanggang doon ang ating aktibidad na sa Basic First Aider Beginners. Nag-enjoy naman ba kayong lahat? Ikaw ba, Ate Rhea? Abay, oo naman, Ate Ran. Ang makapagbahagi ng ganitong unawa sa ating mga kabataan ay isang karangalan upang umabot sa maraming tao ang nangangailangan ng turo sa oras ng pangangailangan. Ate Ran? Oo naman. Sa mga kalahok natin ngayon, araw na nakasagot at sumagot ay makakakuha ng premyo. Kami magbibigay pribadong mensahe kung paano nyo ito makukuha. At syempre, hindi naman mawawala ang sertifikasyon ng paglahok sa mga nandirito sa ating aktibidad. Maaari nyo itong gamitin bilang isang susi sa pagkakaroon ng isang opisyal na pagsasanay kasama ang ating mga certified captains ng BSU First Aider Team. So dito, magkakaroon kayo ng legal na sertifikasyon at saka ID bilang isang First Aider sa lahat ng panahon. Ate Ran? Oo naman, at syempre, hindi mawawala ang taos-pusong pasasalamat namin kay Miss Tiffany Pukis bilang ating guest of honor sa araw na ito. At kay Miss Jennifer Pinlac sa pagtulong sa pagsagawa ng presentasyon
sa araw na ito. Ayun, Maraming salamat muli. Opo. Ako po si Maria Von C. Pinlac, ang inyong co-host. Ako nga din po pala si Ranzel Ocasa, ang inyong host. Ayun, maraming salamat Maraming salamat sa inyo.